Kamakailan kabayan, nakita ng ating alamin ang mga magagandang uri at lahi ng mga manok na buhat pa sa labas ng Pilipinas. Kasama na rito ang mga biyayang bigay ng nasabing mga manok sa itlog at sa karne. Binigyang diin ng pamilya Fernandez Sachi ng Candon, Ilocos Sur ang pagsasama ng mga lahing tulad ng Rhode Island Chicken at Saso Chicken kung kailangang makapag-produce ng karne at itlog na maganda. Ang mga produktong ito kabayan ang hanap ng marami sa mga pamilihan. Malamang karne at malasa at malalaking itlog bukod pa sa kakaibang kulay ng nasabing itlog. At kung pakain ang pag-uusapan kabayan, maganda kung pawang likas ang ibibigay sa mga nasabing alagain. Rhode Island Red at Saso Chicken kabayan. Ano naman ang karakteristik nung saso na minix mo rin sa Rhode Island? Ang saso kasi malaki mang itlog at saka brown. So naisip ko na the best ito para sa itlog. Tapos yung Rhode Island naman, siya yung number 2 in the world na nagbibigay ng pinakamaraming itlog. So nakita kong the best na pagpartnerin silang dalawa. Pero sabi nila no, mga unang-unang panahon na na-cover ko ang tungkol sa saso, ang sabi nung mga nakausap ko, yung daw sasong nakukuha nila na nangingitlog at pinapipisa, paliit ng palit. Ano nangyari doon? Actually hindi totoo. Ganon? Hindi totoo kasi habang tumatagal lumalaki ang itlog. Ganon? Minsan nga nakakuha ko ng sobrang laki, 2 igyok sa loob. Baka naman itlog ng ostrich yung nakuha mo. Wala naman akong ostrich. Okay. Lahat naman yan yoke at saka saso lang. So wala akong doubt na mayroong nahalo na ibang klaseng manok or ostrich ba man yun. Ay, basta the best nakita kong malaki talaga. Malaki. Pero napakalasa ng... Ito yung nasa kaliwa natin ito. Pakita natin Carlo ulit. Ito yung mix ng Rhode Island at saka ng saso. So gaano karami yung itlog na ibinigay niya? Pareho pa rin. Actually sa nakikita ko ngayon mas marami sila magbigay ng itlog kasi yung parents nga nila, yung father nila is Rhode Island. So sila ang pinakamaraming magbigay ng itlog sa ngayon. Going back to the saso and the original UK, no? Rhode Island. Alberto, how would we able to distinguish the production, the produce that came from the mix and the original? It's very hard. Like every type of crossed, some had take a more genetic characteristic from the father and some from the mother. Okay. You can see that the big rooster has the color of the Rhode Island. Not all the color is not shining, but the dark mahogany is the most the first color. But the structure of the body is from Saso because it's very wide and very high and is different. You can see that is from Saso. We have a male rooster of Saso there. They have the same characteristic, but the color is from the father. And of course the genetic that he will transmit. Sa ngayon, kabayan, namumukod ang mga lahing manok tulad ng ating mga naipakikita sa ating palatuntunan, mga native o likas na manok. Kabilang narito ang Parawakan, Holoanon, Darag at marami pang iba. Dagdag na rito ang mga lahing galing sa labas ng Pilipinas. Nasabi nga ng mga dalubhasa, madaling pagkakitaan ang pag-aalaga ng mga likas o native na manok at yaong malalaking lahi para sa karne at itlog. Ang lahat ng ito kabayan mula sa palatuntunan, ating alamin. The Filipino local flavor
never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. Malaki po maitutulong. Una-una po, natural siya. Halos organic na rin po. Yung Feed Pro ay maganda. Ang pakain nila, talagang nakikita na naman namin sa aming mga alaga. Talagang mga mabulas na sila. Talagang malalaman, hindi sila matataba. Before dito, nasubukan ko talaga itong baboyang walang na-research ko sa internet. Okay siya. Hanak nga, hindi ako nagpaligo ng baboy buhat nung from week hanggang sa ibenta ko. Hindi ako nagpaligo kasi wala akong time. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro, kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan! Mamaya kabayan, ipagpapatuloy po natin ang usapan ukol sa pag-aalaga naman ng mga matataas na uri ng baboy na magandang pagkakitaan. Dagdag kaalaman pagkalipas lamang ng ilang sandali. You'll always need a cake to celebrate. Learn to make the cake that will surely launch a new business. Decorate them yourselves with new techniques in icing. Be one great maker with GSK Gabayan sa Kabuhayan Cake Decorating Seminar. Para mag-enroll saan man sa aming mga seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan Hotline 825-6564 or 825-7454 o mag-text sa 0917-315-1654 or 0908-869-9657. Alam po ninyo kabayan, sa pag-aalaga ng mga hayop namumukod na ngayon ang pag-aalaga ng baboy at manok. At ito ay sa dahilang maikli lamang na panahon ang kailangan at may kita ng bigay. Halimbawa sa baboy, napag-alaman namin kahit na palaki ang bilang ng mga nag-aalaga nito sa Pilipinas, malaki pa rin ang pamilihan ng baboy. Alam po ninyo ilang trader ang nakaugnay ng ating alamin na kadalasan ay kapos ang kanilang nakukuhang palakihin sa mga alagaan. Kahit na umaangkat ang mga processing companies ng baboy o karne nito na kanilang kailangan. Ito ang isang dahilan kung bakit hinihikayat ng ating alamin na dumalo sa seminar on hog raising ang gustong mag-alaga ng baboy para maging maayos ang kanilang pag-aalaga at negosyong papasukan. At ang isang mahalagang aspeto sa pag-aalaga ng baboy ay ang pagkuha ng mga matataas na uri ng nasabing alagain na madaling paramihin at palakihin. Okay, napag-uusapan natin ng pagtulong. Anong klaseng tulong ay binibigay nyo sa kanila? Yung mga secrets of the trade, ganyan. Yung mga, kunyari, ayaw maglande, anong pwedeng gawin? Ayaw sumampa yung borko, anong pwedeng gawin? Mga ganon. Yung ba mga common problem na nasusumpungan ng mga buyers? Oo, kasi may mga buyers talaga na very little lang knowledge. So, like sa housing, sa nutrition nila, we have to augment that para mag-perform din yung mga animals namin sa kanila. Okay, doon sa mga naipapayo natin, marami sa mga kababayan natin
ang bumibili ng mga barako at saka ng mga inahin, ano? Anong preference nila pagka kumukuha sila? Yung bang barako o inahin? Pareho lang sa amin, malakas yung benta namin ng barako, especially yung mga terminal lines namin, yung Petrain Durok, Durok Petrain, tsaka yung meron kaming bago ngayon, yung White Petrain naman. Ano naman yung white Petrain? Yung White Petrain, cross siya ng 4 white breeds, tapos terminal bore siya. Ano yun? Secret na yan. Secret, May kaugnayan dito, kabayan, tulad ng ating mga nakaugnay sa Ilocos Sur. Hanap ng maraming nais na mag-alaga ng baboy ang mga matataas na lahi na ating napag-uusapan sa ating palatuntunan. At dito ay pinapayo naming makipag-ugnayan sa ating palatuntunang ating alamin. Dagdag kaalaman mula sa palatuntunang ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. Malaki po maitutulong. Una-una po, natural siya. Halos organic na rin po. Yung Feed Pro ay maganda. Ang pakain nila, talagang nakikita na naman namin sa aming mga alaga. Talagang mga mabulas na sila. Talagang malalaman, hindi sila matataba. Before dito, nasubukan ko talaga itong babuyang walang na-research ko sa internet. Okay siya. Hanak nga, hindi ako nagpaligo ng baboy buhat nung from habik hanggang sa ibenta ko. Hindi ako nagpaligo kasi wala akong time. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro, kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan! Ang isusunod po natin, kabayan, ay mga kasagutan sa mga tanong at requests sa ating programa Q&A pagkalipas lamang ng ilang paalala. You'll always need a cake to celebrate. Learn to make the cake that will surely launch a new business. Decorate them yourselves with new techniques in icing. Be one great maker with GSK Gabayan sa Kabuhayan Cake Decorating Seminar. Para mag-enroll saan man sa aming mga seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan Hotline 825-6564 or 825-7454 o mag-text sa 0917-315-1654 or 0908-869-9657. Okay, kabayan. Tutal, napag-uusapan ang pag-aalaga ng iba't ibang uri ng hayop na alagain. Ang ilang tanong mula kina Damian Prospero ng Laguna, ang ukol sa mga matataas na lahi ng kambing o goat at sheep o tupa na ating napag-uusapan. Alam po ninyo, sa kambing, kabayan, may nakaugnay kami sa lungsod ng Tarlac at sa Paniki. Ang tanong kung ito ay may bigay na kita. Well, marami po ang nagsasabi na malaki po ang market ng kambing sa Pilipinas, lalo na sa North Luzon.
Ang ukol naman sa tupa o sheep, request mula kay Cristino Punzala ng Quezon. Ang mga matataas na uri ng tupa ay nabalitaan po namin at makikita po ninyo sa ilang barangay dyan po sa Hermosa, Bataan. Naroroon po ang mga magagandang uri po ng tupa o sheep. Ito po ay mailalabas at maipakikita po natin sa ating palatuntunan sa mga darating na panahon. Ibibigay po namin ang anunsyo ukol dito at kung papaano po kayo makapupunta at makabibili ng tupa doon, kabayan. At ang ukol naman sa Dairy Buffalo, punta po kayo sa Rosario, Batangas at makipag-ugnayan po kayo sa samahan ng mga nag-aalaga ng mga gatasing kalabaw doon, Rosario, Batangas, kabayan. Ang request ay buhat naman kay Luis Tenorio. Ang isang tanong naman mula kay Lee Gallagher. Problema naman sa mga pantal sa katawan ng native na baboy na kanyang alaga. Alam po ninyo kung ito ay mange, kabayan, ang naipapayo po ng mga dalubhasa ay ang pagbibigay ng ivermectin na tablet o kaya naman ay sa pamamagitan ng injeksyon. Parasito po yan, kabayan. Siyempre kasama na ang linis ng kulungan ng baboy sa inyong alagaan. At ang isang tanong naman mula kay Marie Cristobal ng Maynila, saan makakakuha ng iba't ibang uri ng mga herbal plants? Maipapayo po namin ang urban garden ni Ginoong Sunny Estrella ng Taytay, Rizal. Narito po ang ilang halamang gamot ni Ginoong Estrella. Okay, sa mga halaman dito na itinuturo mo sa ating mga kababayan, iba't ibang uri ng mga halaman meron ka rito, pero ano ang pinaka mabili? Sapagkat ito ay na siyempre binibili nila, no, yung mga pupunta rito. Anong pinaka mabili at pinaka sabi nga popular sa mga nagpupuntang kababayan natin na naghahanap ng mga halamang gamot? Okay, dalawang klase po 'yan. Ang halaman po, meron tinatawag na tayo sa dahon lamang. Meron po naman sa prutas lamang, sa mga namumunga. At meron naman pong tinatawag ng mga gamot. Okay, umpisahan po natin din sa pagdadahon. Ang pagdadahon po, yung katulad po ng pechay, lettuce o mustasa. Pagdating din po sa mga namumunga, ay yung po kamatis, talong, sili, okra. Pagdating naman po dun sa mga gamot na tinatawag o herbs na tinatawag, ay meron po tayong citronella, yan po sa lamok po. Meron po tayong lemongrass, yan po ay sa pagkain at sa lamok din po. Meron po tayong lagundi, yan po ay sa sipon. Meron po tayong tinatawag na luya, yan po ay gamot din po sa cancer. At meron po tayong tinatawag na, kung tawagin sa atin ay Damong Maria, no? Damong Maria, okay. Damong Maria, ang scientific po niya, Artemisia annua. Meron po tayong gamot din sa diabetes na mapait po na serpentina. Pwede rin po 'yan. Subalit lately meron pong isang pinaka-popular na ngayon po ay talaga po namang inain, hit na hit, at suporta po ng mga universidad, suporta po ng mga ospital at marami na pong testimonya na mga may sakit dito na nagpapatunayan na ang halamang ito ay napakabisa laban sa diabetes. At ito po yung tinatawag na insulin plant o costus. Kabayan, kung may mga kahilingan po kayo o tanong, tawag lamang po kayo sa ating palatuntunan o kaya'y puntahan po ninyo ang website ng Ating Alamin. Q&A Kabayan, mula sa palatuntunan, Ating Alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro.
Malaki po maitutulong. Una-una po, natural siya. Halos organic na rin po. Yung feed bro ay maganda. Ang pakain nila, talagang nakikita na naman namin sa aming mga alaga. Talagang mga mabulas na sila. Talagang malalaman, hindi sila matataba. Before dito, nasubukan ko talaga itong babuyang walang na-research ko sa internet. Okay siya. Hanak nga, hindi ako nagpaligo ng baboy buhat nung from week hanggang sa ibenta ko. Hindi ako nagpaligo kasi wala akong time. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro Kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan! Mamaya, mga pagpapakitang gawa o demonstration naman ukol sa mga livelihood seminar na handog ng ating palatuntunan. Gabayan sa kabuhayan, pagkalipas lamang ng ilang paalala. You'll always need a cake to celebrate. Learn to make the cake that will surely launch a new business. Decorate them yourselves with new techniques in icing. Be one great maker with GSK Gabayan sa Kabuhayan Cake Decorating Seminar. Para mag-enroll saan man sa aming mga seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan Hotline 825-6564 or 825-7454 o mag-text sa 0917-315-1654 or 0908-869-9657. Kabayan, sa ating GSK, marami kayong mga seminar na mapagpipilian para makapag-umpisa po kayo ng isang negosyo o proyekto. Maliit lamang na puhunan ang kailangan at may kumpletong kaalaman kayong makukuha sa seminar na handog ng GSK, Gabayan sa Kabuhayan. Tulad ng ating mga may pakikita sa araw na ito, panoorin at pakinggan, kabayan. Ito po ngayon ay isa sa mga demonstrations ng paggawa ng cake. Ihanda ang sugar, all-purpose flour, baking powder, salt, eggs, milk, and hot water. Pagsamasamahin lahat ng dry ingredients at haluin. Pagkatapos haluin, ilagay ang hot water. Maaari na itong i-bake. Pagkatapos i-bake, maaari na itong kortehan at pahiran ng icing ayon sa ating kagustuhan at paggagamitan. Ganito po ang finished product ng ating cake. Kayo rin, kabayan, madaling makapagsisimula ng isang negosyo o proyekto kung kayo po ay sasama at mag-i-enroll sa mga seminar na gusto po ninyong pasukan dito po sa Gabayan sa Kabuhayan ng ating alamin. Tawag na po kayo at sundan ang mga paanunsyo po ng mga schedule sa Facebook para po sa seminar na ating naihahandog. Gabayan sa Kabuhayan mula sa palatuntunan, ating alamin. Antabay po kayo, kabayan, sa ating extension service. Kasama natin ang mga successful o nagtatagumpay na hog raiser ng Feed Pro mula sa mga bayan ng Rizal,
Mamaya sa ating extension service pagkalipas lamang ng ating alamin Advertisers Directory. Fast times need fast solutions. That's where Infotex comes in. Announcements in schools and universities. I get to know kung may pasok o wala. For fast delivery. Mabilis namin itatrack ang mga packages. Via text for nationwide safety and security. Mabilis namin nakuha ang command mula sa central base. Infotex cares for your health. We get outbreak information and vaccines via text. Everything in a click. Caring solutions by Infotext. Kamakailan kabayan, nagpunta ang ating alamin at Feed Pro sa ilang bayan sa lalawigan ng Rizal at do'y nakapulong namin ang ilang successful hog raiser na ngayon ay nakikinabang ng malaki sa kanilang proyektong pinapasukan. Ang isang ginoo ay si Ramil Magrata ng Barangay May Bangkal sa Morong Rizal na nagsabing lalo pa niyang palalakihin ang kaniyang pag-aalaga ng baboy sa mga darating na panahon dahilan sa tulong na ibinibigay ng Feed Pro. Ramil, nang pumunta rito si Ervin at narinig mo at sabi mo nga napapanood mo sa YouTube, sa ating alamin, sa Feed Pro yung mga pamamaraan na kagaya ng ating binabanggit sa pakain na natural, likas, walang antibiotiko, walang chemical, growth hormone at marami pang iba. Anong naging initial reaction mo sa sinasabi niya? Well, talagang napakaganda ng pakain. Kasi bukod sa walang amoy, talagang malakas makapagpalaki ng baboy. Kasi every time nang mapapakain ako, hindi ako nagsasawang tingnan yung mga baboy. Kasi every day nagbabago yung size nila eh. Ganoon? Opo. Nakikita mo talaga yung pagbabago? Kasi araw-araw kong tinitingnan eh. So napakaganda talaga ng Feed Pro. So wala organic siya, wala siyang chemical, wala siyang anumang halo. Kaya 'yun ang masasabi ko. Sa ganitong mga pamamaraan at saka sa mga nakita mo, paano ka nagsimula sa pag-aalaga ng baboy? Matagal na ba ito o ngayon pa lamang na dumating sa iyo si Ervin? Kasi noon di-discourage kaming mag-alaga kasi nga bukod sa mabaho, kasi naamoy ng mga kapitbahay, yun ang nirereklamo. So, nag-search ako sa internet until na mahanap ko nga yung Feed Pro na, yun nga, kami, curiosity ba, na baboy ang walang amoy. Siyempre, baboy ang walang amoy. So, maganda to. So, yun, sinubukan namin. After that, yun nga, maganda ang resulta. Kasi kung talagang babalikan natin yung pag-aalaga ng baboy, ang isa sa mga problema talaga na inaayawan, yung masamang amoy, no? Opo, yun po talaga ang inaayawan ng mga tao, kapitbahay. So far, wala naman dito na na nagreklamo, walang naamoy. Kahit magpakawala ako ng tubig dyan na galing dito, wala talaga. So walang magreklamo. Talagang napakaganda. So aside from this, ano ang mga challenges o yung mga problema na nakita mo na pwedeng makaharap mo sa pag-aalaga ng baboy? Ano po? Bukod sa masamang amoy, ano mga nakita mo mga challenges, yung mga problema na inaakala mo na pwede mong makaharap? Kasi sa akin naman, base sa pag-aalaga, wala talaga. Wala. Yun lang amoy talaga? Yung amoy lang talaga ang problema kapag So yung reaction mo sa kanila, ang unang pumasok sa isip mo yung kapitbahayan mo? Oo, kasi sabi ko, pag mag-aalaga ako ng baboy na dito,
rereklamo nila kasi karamihan dyan, nag-aalaga, backyard. Babaho talaga. Pinipetisyon ng mga tao na tanggalin, alisin ang mga ganong klaseng pag-aalaga kasi maamoy, makakasama sa kalusugan ng mga tao. So nung nakita ko nga itong Feed Pro at baboyang walang amoy, nag-try kami. So maganda ang kinalabasan naman. Hindi naman kaya sa mga nag-aalaga ng baboy, sa'yo sabihin, yung baboy mo yata nangangamoy. Wala talaga. So far, wala akong marinig sa kanila. So paano ka namang nakipag-ugnayan kay Ervin at saka sa Feed Pro? Sino ang unang siya ba nagpunta o ikaw ang humanap? So bali kami naghanap kasi yun nga gustong-gusto din nila mag-alaga ng baboy na walang amoy. So kinontak namin yung isang isang tao. So hindi naman siya totally ang nakasagot. So bali ni-refer lang siya kasi sakop niya tong Rizal eh. So bali siya ang namit namin until na mag-meet kami, nag-meet mga sister-in-law ko. So nag-decide kami na mag-alaga na ng baboy. Hindi ka pa nag-aalaga ng baboy noon? So hindi pa, ngayon pa lang talaga. Ngayon pa lang. So nag-umpisa ka sa Feed Pro? Yes, opo. Okay. Ervin, paano mo siyang kinumbinsi? Binigay ko lang po sa kanila yung talagang mga posible pong benepisyo ng ating produkto. Kamukha nga po nung sinasabi niya kanina pa, yung pong wala tayong amoy. Pangalawa po na mayroon po tayong assistance na mga binibigay sa kanila na pagka po nagka-problema tayo sa pag-aalaga. At pangatlo po ay tinutulungan din po natin sila na ma-dispose din ng kanilang mga alaga. Para po talagang ma-ensure natin na talagang maganda po ang kanilang kikitain. Ramil, matanong kita kasi siyempre baguhan ka sa pag-aalaga ng baboy, no? Anong nakukuha mong serbisyo sa Feed Pro? Maganda. Kasi bukod sa kikita ka, makakatulong ka sa environment kasi at the same time yung mga yung mga dumi, pwede nating gawing pataba ng sa lupa. Pero anong nakukuha mong serbisyo sa kanila? Meron ka bang technical services o pinupuntahan ka ba nitong sila Ervin at saka yung mga veterinaryo, mga animal husbandry people? Opo, kasi pag once na nagka-problema, kinukulit ko sila. Paano ba to? Nagkaroon ng lagnat, nagkarsipon. So pupunta sila dito, titingnan yung tapos magbibigay sila ng medicine para mabili sa mga mabibilihan din sa bayan. Yun ang serbisyo na pinapakita nila sa amin. Alam po ninyo kabayan, tulad ni Ginoong Ramil Magrata, dahilan sa kanyang nakuhang tagumpay sa pag-aalaga ng baboy sa paggamit ng Feed Pro, maaari po natin siyang maisama sa mga successful na hog raiser ng Feed Pro. Ang tawag po natin dito kabayan, Feed Pro Burrito kabayan. Ang lahat ng ito sa ating extension service ng palatuntunan. Ating alamin, hatid sa inyo bilang paglilingkod bayan ng Feed Pro. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. Malaki po maitutulong. Una-una po, natural siya. Halos organic na rin po. Ang Feed Pro ay maganda. Ang pakain nila, talagang nakikita naman namin sa aming mga alaga. Talagang mga mabulas na sila. Talagang malalaman, hindi sila matataba. Before dito, nasubukan ko talaga itong babuyang walang na-research ko sa internet. Okay siya. Hanak nga, hindi ako nagpaligo ng baboy buhat nung from Habik hanggang sa ibenta ko. Hindi ako nagpaligo kasi wala akong time. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko.
Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan! Okay kabayan, sa huling bahagi ng ating palatuntunang ating alamin, huli po nating babalikan ang pamilya ng Sachi at Fernandez sa Candon, Ilocos Sur, ang sentro ng mga alagaing tulad ng Rhode Island Red at iba pang mga matataas na uri ng mga imported na manok. Mamaya kabayan, pagkalipas lamang ng ilang sandali. You'll always need a cake to celebrate. Learn to make the cake that will surely launch a new business. Decorate them yourselves with new techniques in icing. Be one great maker with GSK Gabayan sa Kabuhayan Cake Decorating Seminar. Para mag-enroll saan man sa aming mga seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan Hotline 825-6564 or 825-7454 o mag-text sa 0917-315-1654 or 0908-869-9657. Kabayan, sa kapakinabangan ng mga nanonood ng ating alamin at doon sa mga nagtatanong at nais na magkaroon ng mga manok na tulad ng Rhode Island Red na tunay na matataas na lahi at genuine po kabayan, tunay na Rhode Island Red, maaari kayong makipag-ugnayan sa pamilya po ng Sachi at Fernandez sa Candon, Ilocos Sur. Ang kanilang farm ay nasa Barangay Ayudante malapit lamang sa boundary ng Candon, Ilocos Sur. Sentro ng mga manok na imported kabayan. Dito nag-umpisa tayo sa Rhode Island Red, ano? Pero ang nakikita ko dito, Delia, napakarami different types of manoks, Yes. ano, dito sa kulungan ninyo. How many types of chicken do you have? Actually, nasa 14 types siguro kasi ang hangarin ko po talaga sa ngayon na kung paano ako magkaroon lahat ng uri ng manok na pure. Para makatulong ako sa lahat ng Pilipinong nangangailangan ng pure. Okay. Kasi wala pa akong nakitang mapagkuhaanan ng mga pure talaga. So, kaya ako nag-import ng iba-ibang klaseng manok para magkaroon yung lahat ng nangangailangan ng pure. Teka muna, pag sinabi mong pure, are you willing to part with the pure ones? O yan ang susunod mo rito, yung F1 na o F2 or whatever? Sa ngayon, wala pa akong balak sa F1. Siguro, so, for in the future, ha? the future, oo, mayroon akong balak na mag-F1. Pero sa ngayon, hanggat hindi pa nakilala yung mga manok ko na mayroon akong pure lahat, okay, sa muna. lahat ng gustong paparamihin ko muna yung pure na actually ang balak ko sana mag-import pa ako sa ibang country para ma-sure ko yung hindi siya mag-inbreeding. Gusto ko yung pure talaga. So lahat ng manok ko na mayroon ako ngayong mga pure, para ito sa lahat ng Pilipino na gustong magkaroon ng pure. Okay. Ito na, isa-isahin na natin. Tapos na tayo sa Rhode Island Red na pure. Ano ang isa pang paborito mo? Sa ngayon... At saka yung itsura, ha? Kasi kukunan natin isa-isa yan. Hindi, kahit na hindi paborito, isa muna. Pangalawa. Okay, anong tawag dyan? Yan yung Rhode Island USA. Oy, pero bakit itim ang kulay yata niyan? Hindi siya itim. Bluish. Kakaiba siya ng kulay sa UK. Dark red. Pagka makita mo siya sa malapitan, mas shiny yung yung kulay ng buhok. Pero makita mo kasi makita mo yung difference talaga ng pure din. Teka muna, original yan. Yes, from USA. Yan ba Rhode Island na rin yan?
itlog din ang binibigay niya, itlog. Itlog din. Shoe type din yun. Pareho rin yan. Pero hindi siya naglilim. Okay. Yun lang ang sa Rhode Island. Rhode Island. Okay. Pero panay ang bigyan ng itlog. So ang ano rito, ang pagka nag-iisip tayo ng production mo at saka yung gusto mong paramihin, anong unang intention mo? Itlog muna o yung talagang karne? Actually, para sa akin itlog, paramihin para ko yung maparami. itlog. Tapos, kasi ang ginagawa ko, pag marami na yung itlog, saka ko ilagay sa incubator, para isang anuhan lang, marami ang hatch. Okay. And what about the other chicken na meron ka rito? Sige, isa-isa lang natin, tapos iikutan ko na yan. Yung sa sunod noon is Brahma from USA. Brahma? Brahma. Baka yan. Golden Lace Brahma. Yan yung may balahibo buta. sa paa. May buta. Teka muna, pagka May buta sa Brahma, binti. ano yan? Hindi na manok yan, baka na yan. Sabi nila, hindi na daw normal na manok, kakaibang manok. Ganon? Yung ba yung may balahibo na yan? Oo. Yun. Yan. Bakit siya nagkaroon ng balahibo sa paa? Actually, normal na itsura nila yun. Ganon. Oo, kaya nakita, shoe type din yan. Na the Show best. type yan, pero ano ang balak mo dyan sa Brahma? Good for eggs pa rin and meat. Pero saan nanggaling yan? Saan nagbuhat? UK pa rin yun. USA. USA pala yan. Aha. Paramihin ko siya para magkaroon lahat ng tao na may gusto. Kabayan, puno ng mga kaalaman ang ating alamin kung pag-uusapan ang iba't ibang uri ng manok na ating naipakikita. Ang ilan sa mga ito ay buhat sa dinalaw naming chicken farm sa Candon, Ilocos Sur, kamakailan kabayan, na kung saan ay matatagpuan po ninyo ang uri ng manok na inyong hanap at gustong alagaan. Kabayan, ang lahat ng ito mula sa inyong lingkod ka Jerry Geronimo ng Palatuntunan. Ating alamin. Kabayan, subscribe po kayo para po sa ating palatuntunang ating alamin sa YouTube. Huwag po ninyong kalilimutan, subscription po para sa maganda at maayos na panonood sa palatuntunan ating alamin.